So basahin po natin at pakinggan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sabi po ng Proverbs 29 verse 2, when the righteous are in authority, the people rejoices. But when the wicked man rules, the people groan. Sa Tagalog po, kapag ang mga taong matuwid ay nasa kapangyarihan, ang mga tao ay nagagalak. Subalit kapag ang masasama ang namumuno, ang mga tao ay nagluluksa. Purihin po ang pagkakabasa ng salita ng ating Panginoong Hesus. Dahil ngayon po ay katatapos lamang po ang filing of candidacy sa nalalapit pong barangay SK election, minarapat po natin ang ating paksang tatalakayin sa mga susunod na araw ay pumapatungkol po sa ating eleksyon. Sapagkat napakahalaga ng eleksyon na ito. Ang sabi po ni John Maxwell, everything rises and falls on leadership. When the leaders are right, progress and prosperity will come. But if the leadership are wrong, it will be hindered. Kapag ang mga taong naiboto at nailuklok po natin sa pamunuan ay tama at matuwid, ang kasaganahan at ang katagumpayan ay ating mararanasan. Subalit kapag ang ating naboto at nailuklok ay masama, ito ang nakakadlang sa kasaganahan at pagpapala ng ating bayan. So ang ating pong title sa ating paksa ngayon ay pinamagatan ko pong Transformational Leadership. Pakisulat niyo po yan sa inyong mga comment section. Transformational Leadership. Tatlong bagay po ang makikita nating katangian na sinasabi ng Biblia na dapat taglayin ng isang pinuno na magdadala ng tunay na pagbabago. Number 1, he must be a man of faith. Number 2, he must be a man of faithfulness. And number 3, he must be a man of fruitfulness. So bago po tayo magpasimula ay gumawa na po tayo kagad ng ating declaration. Naniniwala po tayo that whatever we confess, we possess. So isulat po natin sa ating mga comment section, I am blessed to be a blessing. Ideklara po natin ngayong umagang ito na ikaw ay pagpapalain ng Diyos upang maging daluyan ng pagpapala. At kung naniniwala po tayong ikaw ay pagpapalain at magiging daluyan ka ng pagpapala, habang tayong lahat ay nakikinig at nanonood ngayon, i-share po natin ang ating programa. Sapagkat sa ating pag-share, sa ating kapamilya, kaibigan, mahal sa buhay, lalo na po sa ating mga kakilalang nasa abroad, mga OFW, mga contract workers na dumadaan ng kalungkutan, dumadaan ng matitinding pagsubok at hamon, be a blessing. So again, level up. Do not be content of just being blessed. Always be a channel of blessing. So again, simulan na po natin ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Every time na dumadating ang eleksyon, nakakarinig po tayo ng mga ganitong kataga. Pagbabago. Kailangan natin ng pagbabago. Ano ba talaga ang tunay na katangian ng isang pinuno na nagdadala ng pagbabago? So ang ating devotion ngayon, transformational leadership. 3 F lang po yan. He must be a man of faith, a man of faithfulness, and a man of fruitfulness. Makadiyos, matapat, at mabunga sa kanyang pamumuno. Bilang pasimula, nais ko pong i-quote sa inyo ang sinabi ng isang COMELEC commissioner. Nang ito po'y pinapanood ko, talagang napakaganda na tayo'y na-educate, lalo sa darating na barangay SK election. Ang sabi po ng isang
COMELEC commissioner, pakinggan niyo po itong maigi. Napakahalaga ng darating na barangay SK election ngayon. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ngayong barangay SK election, iboboto po natin ang pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas. Siguro ang tanong natin ganito, sino ba ang tinutukoy ng COMELEC commissioner na ito na pinakamakapangyarihang tao or politiko na iboboto natin ngayong darating na eleksyon? Sa ating bansa, meron tayong tinatawag na presidential form of government na hinahati po natin sa 3 branches. Pakinggan nyo po itong maigi. Number 1, yung tinatawag nating legislative branch. Ano ibig sabihin ng legislative branch? Ito yung mga law-making body. Sila po'y binubuo ng ating Senate and Congress. 24 Senate at 250 congressman. Anong trabaho po ng legislative branch? Ito yung tinatawag nating law-making body. They make, they change, and revoke the law. Ang second branch of government natin ay tinatawag natin the executive branch. Sino-sino po yung tinatawag natin executive branch? Sila po yung ang ating ginagalang na presidente, vice-presidente, at ang kanyang mga gabinete. At anong trabaho nila? Sila po yung tinatawag nating law enforcing body. Kung yung legislative lawmaking gumagawa ng batas, itong ating executive branch, sila yung law enforcing, sila po yung nag-i-implement at nag-i-enforce ng batas. At pangatlo, yung judicial branch. Ang judicial branch ay binubuo po at pinamumunuan ng ating Supreme Court, headed by our Chief Justice at ang kanyang 14 na associate justices. Anong trabaho nila? Sila po yung law interpreting body. They interpret the law and applies the law. So itong 3 branch ng ating government, in power is equally divided among them. Pantay-pantay sila. The legislative law, the executive law, and judicial law. Lahat sila pantay-pantay at kanya-kanya ang kanilang kapangyarihan. Subalit alam niyo po ba kung sino ang tinutukoy ng COMELEC commissioner na pinakamakapangyarihang tao na iboboto natin? Akala natin ang ating presidente. Akala natin ang ating vice-presidente, senador o congressman. Tandaan po natin, the legislative branch, the executive branch, the judicial branch, pantay-pantay lang ang kanilang kapangyarihan. At hindi sila pwedeng magpakialaman. So ang tanong natin ngayon, sino ang pinakamakapangyarihang tao or politiko na iboboto natin ngayon? Pakinggan niyo po itong maigi. Alam niyo kung sino siya? Si Kapitan. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang iboboto nating kapitan, sa kanya ang lahat. Siya yung legislative law, siya yung gumagawa ng batas, siya yung executive law, siya yung nagpapatupad ng batas, siya rin ang judicial law, siya rin yung nag-i-interpret. Kaya ang pinakamakapangyarihang tao or politiko or politika sa ating bansa ayon sa COMELEC commissioner na ito ay ang ating kapitan. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, ngayong eleksyon ng barangay SK election ay napakahalaga. Dahil iboboto po natin ang pinakamakapangyarihang tao na hawak niya yung 3 branch ng gobyerno. Siya ang gumagawa ng batas, siya mag-i-interpret ng batas, at siya rin ang magpapatupad ng batas. Kaya mahalagang mahalaga na talagang iluhod natin, ipanalangin po natin ang lakat ng tumatakbong kapitan ngayon. So 3 bagay po ang dapat nating hanapin at ipanalangin
na dapat maging katangian ng kapitan na tatakbo ngayon. Again, uulitin natin. What are the three characteristic ng isang tinatawag nating transformational leadership? Makadiyos, matapat, at mabunga. A man of faith, a man of faithfulness, and a man of fruitfulness. Ano ibig sabihin ng tinatawag nating a man of faith? Ito yung unang-unang katangian na dapat nating ipapanalangin at hahanapin sa mga tumatakbong kapitan ngayon. Sapagkat ang kapitan nga, sabi ko nga uli sa inyo, ang pinakamakapangyarihang tao o politika sa ating bansa. So the first characteristic of a transformational leadership, isang pinuno na magdadala ng tunay na pagbabago, ay isang leader na mayroong pagkilala sa Diyos. Any man who serves must be a man of faith. His faith should be evident in his words, in his works, and in his walk. Mga kapatid, mga kaibigan, yung iboboto nating kapitan, kasama ng kanyang mga kagawad at kasama ng mga SK nating kabataan, ang unang katangian na dapat nating ipanalangin taglayin nila, na dapat po yung nakikita natin, he must be or they must be a man of faith. Ano kaya ang mangyayari sa isang barangay na kapag ang namumuno sa atin, walang pagkilala sa Diyos, walang takot sa Diyos? Ano mangyayari sa isang bansa, sa isang barangay, na ang iboboto nating pinuno ay walang pagkilala, walang takot, at walang respeto sa Diyos? Nakakatakot. Kaya nga sabi nung ating teksto kanina, righteousness exalt a nation, but sin is a reproach to any person. Anong sabi ng Acts chapter 6 verse 3? Ito po, no? Itong Acts chapter 6 ay pagpili lamang ng mga diakono sa church. Pinipili lang natin yung mga leadership sa loob ng simbahan. Pero sa pagpili natin ng pinuno sa simbahan, naglatag po ang Panginoon ng mga katangian dahil napakahalaga ng leadership sa loob ng simbahan. So much the more sa isang barangay. At basahin po natin kung ano yung mga katangian ng isang leader na pinipili ng Diyos sa loob ng simbahan. Anong sabi ng Acts chapter 6 verse 3? Therefore, brethren, seek out from among you 7 men of good reputation. Sulat niyo po yan. Good reputation. Full of the Holy Ghost. Full of wisdom. Whom we may appoint over this business. Nagbigay si Apostol Lucas, ang sumulat ng Book of Luke, o Book of Acts, ng mga katangian na dapat taglayin ng isang leader sa loob ng simbahan. And we believe yung katangian ng isang leader sa simbahan ay dapat ding taglayin ng isang leader sa ating barangay o pamahalaan. Basahin natin sa Tagalog. Kaya nga mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking may malinis na pangalan, marunong at puspos ng banal na Espiritu Santo. Sila ang pamamahalain natin sa mga material na tulong. Ano yung mga katangian na binabanggit sa Acts chapter 6 na dapat maging katangian ng isang pinuno na inaasahan nating magdadala ng pagbabago hindi lang sa simbahan, sa ating barangay? Ang sabi diyan,
Pakisulat niyo po ito, meron tayong 4S. Ito yung introduction lamang po ng ating transformational leadership. Dahil mahaba po itong talakayang ito at kailangan po natin talagang ipanalangin yung mga tumatakbo nating mga kababayan sa mga SK, sa barangay kagawad at lalo na ang ating mga barangay kapitan. Ipanalangin po natin sila. Dahil isang malaking karangalan ang mangarap at mumuno sa isang bayan. Subalit napakalaki itong katungkulan. Sabi nga po natin, privilege and responsibility are both sides of the same coin. Isang malaking pribilehiyo, pero isang malaking responsibilidad. At nasa kamay natin ang pagpili ng isang pinunong magdadala ng pagbabago o isang pinuno na magdadala ng kamalian sa ating bayan. 4S. Number 1, save. Number 2, separated. Number 3, spiritual. And number 4, sensible. Isulat po natin isa-isa. Ang hinahanap ni Lucas na dapat mamuno sa loob ng simbahan at dapat mamahala, na dapat din maging katangian sa isang barangay na nagdadala at magdadala at nangangako ng pagbabago. Number 1, save. Anong ibig sabihin ng save? Sabi ng Bible, from among you. A man of faith is a man who experienced a personal relationship with God. Kaya kung tayo po iboboto ngayon, at dapat lang tayong bumoto sapagkat ito'y ating responsibilidad, hindi lamang para sa ating bayan, ito'y responsibilidad po natin sa Diyos. Ito yung pagkakataon po natin para gamitin tayong lahat na pumili at bumoto ng tamang pamunuan sa ating bayan. Tandaan natin ang sinabi na John Maxwell. The rise and fall of every government always depends on its leadership. Ang pagbagsak at pag-angat ng isang barangay, ng isang bansa, ay nasa balikat ng ating pamunuan. Kapag ang pamunuan ay lumalakan ng katwiran at nagdadala ng pagbabago, aangat ang bansa at mananagana ang bansa. Subalit kapag ang pamunuan ay lumalakad sa kalikuan at kasamaan, babagsak ang bansa. Kaya kung nais po natin ngayong 2023 ay umangat ang ating bayan, bumaha ang kasaganahan, bumaha ang katagumpayan at kaunlaran, kapatid, bumoto tayo. At bumoto tayo ng tama because our vote counts. Our vote is our divine privilege and responsibility for our nation. So, ang unang katangian na dapat nating hanapin, sabi doon, from among you. Ibig sabihin, ang lalaki at babae or kabataang SK na iboboto natin, from among you, first S yung save natin, ay isang taong merong relasyon sa Diyos. Isang taong may pagkakilala sa Diyos. A man of faith. Pag sinabi natin a man of faith na gusto niyang magdala ng pagbabago, dapat nakikita sa kanya ang pagbabago. We cannot give what we do not have. Sumisigaw tayo ng pagbabago, sumisigaw sila ng pagbabago, kaya ang unang katangian na dapat nating makita, na dapat nating iboto sa mga lalaki at babae kabataan na tumatakbo ngayon, nakikita natin sa kanya ang pagbabago. Paano niya dadalhin ang pagbabago sa isang barangay? Paano niya dadalhin ang pagbabago sa isang kabataan kung sa mismo ay hindi natin nakikita ang pagbabago? Isulat niyo po ito sa inyong comment section. We cannot give what we do not have.
Hindi mo pwedeng ibigay ang isang bagay na wala sa iyo. Kaya nga sabi nun, from among you. Ang iboboto natin, ang iluluklok natin sa pamunuan ngayon, ay isang lalaki, isang babae, isang kabataan, isang kagawad, isang barangay kapitan, na lumalakad sa tunay na pagbabago. At ang tunay na pagbabago ay mararanasan lamang natin kapag ikaw ay may tunay na pagkilala, tunay na relasyon, at tunay na respeto at pagsunod sa Diyos. Tanong, yung iboboto mo bang SK kagawad? Yung iboboto mo bang mga barangay kagawad? Yung iboboto ba natin mga kapatid ay larawan ng pagbabago? O baka siya mismo hindi natin kakitaan ng pagbabago? In His words, in His work. Amen? In His walk. Pangalawa, ano sabi diyan? A man of good reputation. Ano yung pangalawang is? Separated. Ito yung mga kabataang, kagawad, barangay kapitan of good reputation. Anong ibig sabihin? Separated. Nakikita natin ang buhay niya talagang malayo sa mamumuhay at paglakad ng kasamaan. Hindi siya promotor at hindi siya protector ng kasamaan. Kaya nga sabi doon, separated of a man of good reputation. Kaya ang iboboto po nating mga SK, barangay kagawad, kapitan ay mga lalaki, babae at kabataan na merong mabuti at malinis na pangalan. Hindi ito pagandahan ng uniforme, hindi ito pagandahan ng tarpaulin, hindi ito padamihan ng supporter, hindi ito paingayan, hindi ito pasikatan, hindi ito pagwapuhan. Wala namang masama doon. Pero kung nais natin talaga ng pagbabago, sabi ng Bible, a man or a woman of good reputation, dapat ang taong ito ay may malinis na pangalan. Separated from sin unto God. Kaya nga makadiyos siya, lumalayo sa kasamaan at lumalakad sa katwiran. Kaya kapatid, kaibigan, pangalawang tanong, yung iboboto ba natin, may malinis na pangalan? Checkin po ninyo, yung pamilya, yung asawa, yung anak, kasi kasama talaga yan. Yung pamumuhay niya mismo. Siya ba talaga ay lumalakad sa katwiran at kabanalan ng Diyos? Talaga ba siyang magdadala ng pagbabago? O baka naman siyang protektor at promotor ng kasamaan sa barangay? Kaya kapag kilala natin yung mga tumatakbo na, ay adik yan, ay kurap yan, ay magnanakaw yan, doon pa lamang kapatid, red flag na siya. So tanda natin, a man of faith must be saved from among you. May pagbabago na siya. Gusto mo magdala ng pagbabago? Makita muna sa iyo ang pagbabago. Pangalawa, separated. Hindi mo nakikitang lumalakad at namumuhay sa kasalanan. Lumalakad at namumuhay sa katwiran. Pangatlo, full of the Holy Spirit. Spiritual. Alam mo, isang tao, malalaman mong spiritual kasi nasa kanyang bunga ng banal na espiritu. At ano ba bunga ng banal na espiritu? Pag-ibig. Kaya nga yung lalaki at babae kabataan na yan na ating pong ipinapanalangin, tulungan po natin. Kapag nakita natin sa kanyang bunga ng banal, ano ba yung bunga? Pag-ibig. Talaga bang may pagmamahal yan sa bayan? Natatanda ko po yung core values ng PNP. Alam niyo ba yung number 1 core values ng PNP? Maka-Diyos. Pangalawa, maka-tao. Pangatlo, makapamilya, makabayan, makakalikasan. Dapat may pagmamahal sa Diyos. At pangalawa, may pagmamahal sa bayan.
Pangatlo, may pagmamahal sa pamilya. Pangapat, may pagmamahal sa komunidad. At may pagmamahal sa kalikasan. Ang pangatlong katangian ng isang pinuno na dapat nating iboto ngayon ay punong-puno ng pagmamahal. Mahal niya ba ang ating bayan? Mahal ba niya ang ating barangay? Mahal ba niya ang ating mga kababayan? Huwag nating gagamitin ang ating posisyon para sa ating pansariling kapakanan, para sa paghihiganti, para sa ating mga ambisyon. Ang pagtakbo ay tatakbo tayo sapagkat mahal natin ang ating barangay, mahal natin ang ating kabataan, mahal natin ang ating bayan, at nais nating maging daan ng pagbabago sa bayang ito. O, tanong uli, ang ating bang iboboto ay puno ng pagmamahal? Amen? Pang-apat at panguling-uli sila, a man of faith must be saved, must be separated, must be spiritual. At pang-apat, ito po yung full of wisdom. Ano ibig sabihin ng full wisdom? Sensible. May katalinuhan. Alam niyo, sabi nung COMELEC commissioner na siya tinatanong, kapag tayo po ay pipili ng isang pinuno, lalo ngayon, yung sinabi niya, pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas, pinakamakapangyarihang politika sa Pilipinas, sapagkat siya, taglay po niya yung 3 branches of government, executive, legislative, sa kanya lahat yan. Kaya kinakailangan itong taong ito, hindi lamang may malasakit, hindi lamang matapang, kundi dapat may talino. Nakakalungkot daw ang ating bansa dahil ayon sa ating konstitusyon, kapag ikaw ay tumatakbong isang pinuno ng ating bayan, napakababaw ng mga requirements. Filipino citizen. Registered ka for one year. Able to read and to write. At least, nasa age of accountability ka. Ang pinag-uusapan nila ngayon, dapat sana, lalo na po yung matataas na posisyon sa ating bansa, lalo ngayon, sabi nila, dapat daw, at least college, graduate. Tayo nga, pag mag-a-apply tayo ng trabaho, hinahanapan ka dapat college level ka. Sa mga company, lalo na sa matataas na posisyon, hinahanapan ka ng mga eligibility ng iyong background, educational background. Bakit? Ang sabi ng Bible, people are destroyed because of lack of knowledge. Kaya wala pong masama yung nandun yung malasakit, nandun yung katapangan, nandun yung pagnanasa, pero kailangan may karunungan. Dahil ang sabi ng Bible, people will destroy because of lack of knowledge. Kaya ang bansa natin ay mapapahamak kasi kulang sa kaalaman. Ito yung pang-apat at pinakamahalagang katangian ng iboboto nating SK, mga kagawad, at lalo po ang ating kapitan. Kasi gagawa siya ng batas, mag-i-interpret siya ng batas, at ipapatupad niya yung batas. Sa kanya lahat yung 3 branches of government, siya yung pinakamakapangyarihan. Kaya kung boboto po tayo, hindi lamang nakikita natin sa kanya yung pagbabago, na dadalhin niya yung pagbabago, hindi lamang yung lumalakad sa katwiran at kabanalan, hindi lamang yung punong-puno siya ng pagmamahal sa bayan, dapat meron ding karunungan. Ano ang mangyayari sa ating barangay kapag ang namumuno sa atin ay kapos at kulang sa karunungan? Di ba natatandaan nyo ng panahon ng mga Kastila? Ang tawag sa atin, Indio.
mga mangmang, at ayaw tayo ng mga kasila during that time na mag-aral. Dahil kapag tayo nag-aral, malalaman natin ang katotohanan at hindi tayo susunod sa mga mali nilang itiuutos sa atin. Dahil alam natin yung kalaman. Kaya parang ating bayan ay umangat, managana at maging matagumpay at magkaroon ng tunay na pagbabago. Kailangan may karunungan. Pansinin niyo po, nanonood naman kayo ng ating mga Senate hearing, Congress hearing, kita niyo yung may talino talaga. Hindi lang katalino, pero iba po yung may talino. Kailangan po natin yan. Amen? Ulitin po natin, ha? Hindi ho masama yung malasakit at pagmamahal, pero ang malasakit, pagmamahal at tapang ay kulang kung walang talino. So ito po yung 4 na bagay na dapat po nating ipanalangin at dapat nating makita sa lakat ng mga pinuno na tumatakbo ngayon. Transformational leadership. Una, may pagbabago. Pangalawa, may katwiran. Saved, separated, spiritual, and sensible. Kung nais niyang tunay na magdala ng pagbabago, nakikita natin sa kanyang pagbabago. Separated, hindi protektor at promotor ng kasamaan. Spiritual, puno ng pagmamahal. Sensible, alam niya ang kanyang tinatakbo. Alam niya ang kanyang trabaho. Kasi may talino. So mga kapatid, sa aking pagwawakas, let's vote for a cause. Hindi lang dahil kaibigan natin, hindi lang dahil kamag-anak natin, hindi lamang dahil sikat, magaling at mahusay, man of faith. Again, ang tanong natin kanina, ano mangyayari sa isang bayan na ang namumuno walang takot sa Diyos, walang pagkilala sa Diyos, walang respeto sa Diyos. Kung Diyos niya, hindi niya kinikilala. Kung Diyos niya, hindi niya nirerespeto. Kung Diyos niya, wala siyang takot. Anong mangyayari sa bayan kapag ang pinuno natin ay walang takot sa Diyos? So tandaan po natin, anong sinabi ni John Maxwell? Everything rises and falls on leadership. Ito na po yung pagkakataon natin para ng ating bayan ay umangat. Aangat, uunlad, mananagana at magtatagumpay ang bayan, basta ang namuno may takot sa Diyos. May pagkilala sa Diyos. May respeto at pagsunod sa Diyos. Kaya kapatid, kaibigan, meron ba siyang tunay na pagkilala sa Diyos? So sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, tayo po ay manalangin. Siguro tayo din, dapat tayo ay, kahit hindi tayo tumatakbo, kailangan tayo din ay larawan ng pagbabago. Larawan ng tunay na may takot sa Diyos. Kapatid, nais mo bang tunay na maranasan ang pagbabago? Simple lang. Hayaan mong maghari si Kristo sa puso mo. At kung hahayaan mo lamang si Kristo maghari sa puso mo, si Kristo ang magdadala ng pagbabago sa buhay natin. Kaya kung ikaw ay pagod na sa buhay makasalanan, puno ng bisyo at kasamaan, kapatid, hindi naman kailangan na manatili ka sa ganyang kalalagayan. Naparito ang Panginoon para tayo palayain. Tanggapin mo lang si Kristo. Sabihin mo lang, Panginoong Yesus, marami pong salamat. Sapagkat ikaw ang Diyos na nagdadala at nagbibigay ng tunay na pagbabago. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakasala. Sumasampalataya akong ikaw ang bugtong na anak ng Diyos, na napako sa krus na matay bilang kabayaran ng aking mga kasalanan. Tinatanggap kita. Maghari ka.
sa buhay ko at baguhin mo ko, Panginoon. Simula ngayon, no longer my will, but let thy will be done. Salamat sa pagmamahal, sa pagpapatawad, sa pagliligtas at pagbabago. In Jesus' name. Kapatid, kaibigan, kung ikaw ay buong pusong sumabay sa panalangin, tayuan mo at pangawakan mo 2 Corinthians 5:17. You are now a new creation. The old has gone, the new has come. Isa ka ng binagong nilalang ng ating Panginoon. So tayo po ngayon ay manalangin. Ipag-pray po natin lalo tigit yung ating pong nalalapit na eleksyon ngayon sapagkat napakahalaga ng eleksyon ngayon dahil iboboto po natin yung pinakamakapangyarihang tao sa ating bansa. So sana po ay wag natin sayangin ang pagkakataong ito. Pray po tayo. At tandaan po natin ito. Vote for a cause. Vote according to the will of God. Lalo na po yung nakikita yung mga leader natin na talagang nakikita natin yung katangian na hinahanap ng Diyos. Suportahan po natin sila. Ipanalangin po natin sila. Tulungan po natin sila. Samahan niyo po ako manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Ngayong barangay SK election sapagkat kaming lakat ay magagamit mo bilang instrumento at matulungan po namin ang aming mga SK leaders, mga barangay kagawad at mga kapitan na nagnanasa pong tumakbo sa aming bayan. Ama, dalangin po namin, samahan mo po sila. Lalo na yung mga leader po namin na nakikita namin talaga sa kanila ang larawan ng tunay na pagbabago. Nakikita namin yung paglakad nila sa iyong katwiran. Nakikita namin sa kanila yung pagmamahal nila sa bayan. At lalo tigit, Lord, nakikita namin sa kanila pag-iisang tunay na lingkod ng Diyos. Lord, bigyan mo kaming lahat ng katalinuhan na bumoto kami ng tama. Ama, sa pangalan po ni Jesus, dalangin po namin ang kapayapaan, ang kaayusan ng barangay SK election na ito. Samahan mo po kami, Panginoon. Not our will, but let thy will be done. Lord, ang amin lamang dalangin, Lord, gamitin mo kaming lahat ng instrumento na maiboto po namin at mailuklok po namin ang tamang mga SK, kagawad at kapitan ng aming bayan. Lord, samahan mo kami lahat, Lord, yung aming nationwide barangay SK election ay maging mapayapa, maging maayos, maging matagumpay. At anuman tangkan ng Diablo, Lord, para ito'y guluhin, wasakin, sirain, sinasaway po namin sa pangalan ni Jesus. Lord, dalangin din po namin, Lord, Sister Sally Carandang, ang asawa po ni Dr. Arnold Carandang. Lord, patuloy po namin dalangin ang complete divine healing, complete divine health and strength, Lord God. Nananampalataya kami that earth has no disease that heaven cannot heal. Lord, abutin mo si Ate Sally at maranasan niya ang kumpletong himala ng kagalingan, kalakasan at kalusugan. Lakat ng kanyang pangangailangan, Lord, will be provided in Jesus' name. Lord, dalangin din po namin, Lord, yung aming Team JTC, Project Jabez. Lord, nakikita mo yung pangangailangan namin sa aming Project Jabez. Lord, ikaw ang magpapadala ng lahat ng pangangailangan ito. At ngayon pa lamang, Lord, dinideklara po namin na ang Project Jabez ng aming church ay magkakaroon ng katuparan. Lord, makukumpleto ang lahat ng aming pangangailangan. At ipoprovide mo lahat ng aming mga panalangin. In Jesus' name. Lord, dalangin din po namin yung aming Prayer House Church Mission Ministry. Na dalangin po namin, madala namin ang paghahari mo sa bawat pamilya, maging kapilya, bawat tahanan, maging sambahan, bawat barangay, bawat opisina, Lord God. Madala namin ang paghahari mo sa bawat puso ng bawat Pilipino. Lord, gamitin mo po ang programang ito na maabot po namin na ang bawat tahanan maging bahay panalanginan, bawat tahanan maging bahay panambahan,
ang paghahari mo sa bawat pamilyang Pilipino. Lord, lalo tigit, dalangin po namin ang aming mga kababayang OFW, mga contract worker. Lord, Lord, your divine protection and provision, ingatan mo po sila. Sa lahat ng mga mapang-abusong amo, mga mapang-abusong mga ibang lahi, Panginoon, Lord, we pray for your divine protection. Ilayo mo sila sa anumang panganib. At dalangin namin your divine provision. Bigyan mo sila ng magandang trabaho, mabuting amo at magandang sweldo, Ama, sa pangalan po ni Jesus. Ikaw po ang mag-provide. In the name of Jesus. Lord, dalangin din po namin ang aming pamunuan sa aming bansa. Dahil naniniwala kami, Lord, the rise and fall of every government is always dependent on its leadership. Lord, mula sa aming presidente, vice-presidente, mga senador, mga congressman, mga gobernador, mga mayor, kapitan, Panginoon, kagawad, SK, Lord, naniniwala kami, ikaw ang naglalagay. Lord, dalangin po namin, lakat sila'y ingatan mo, Panginoong Hesus. At silang lakat magkaroon ng tunay na banal na pagkatakot sa iyo. Magkaroon sila ng tunay na pagmamahal sa bayan at paglilingkod sa aming bayan. Ingatan mo po sila. Na huwag silang madala ng anuang tukso ng kasamaan, bakos ito po'y kanilang mapagtagumpayan. Ama, sa pangalan ni Jesus, ang aming presidente, Lord, sa bawat desisyon, bigyan mo siya ng karunungan. Lord, ang aming pamunan, bigyan mo ng pagkakaisa. Bikisin mo kami lakat ng pagkakaisa. Alisin mo espiritu ng pagkakanya-kanya. Espiritu ng pagkakahiwa-hiwalay. Lord, we pray. We bind all the spirit of corruption, Lord God. Spirit of immorality, Lord God. Spirit of violence, gambling, drug addiction in the name of Jesus. Lakat ng tangka ng masasama ng Diablo sa aming bansa ay tinatalian po namin at winawasak. At dinideklara po namin ang bayang Pilipinas ay magiging bayan ng Diyos. Pinagpalang bayan ng Diyos. Because blessed is the nation whose God is the Lord. Dinideklara namin, Lord God, ng bansang Pilipinas ay tunay na perlas ng Pilipinas. Panginoon, maraming salamat po. At Lord, bagi mga kapatiran namin ngayon na nanonood, nakikinig, may mga sakit karamdaman, Ama, sa pangalan po ni Jesus. Kapatid, kaibigan, kung ikay may sakit karamdaman, hawakan mo lang ng kaliwang kamay mo, bahagi ng iyong katawan na may sakit, at manalig ka, Ama, sa pangalan ni Jesus. Sino man po sa aming mga live viewers kayo, mga listeners kayo na may sakit karamdaman, sa pangalan ni Jesus, tinatalian po namin ang lakat ng sakit karamdamang yan, at dinideklara po namin that by your stripe, by your wounds, we are healed. Receive it right now. In the mighty name of Jesus, you are healed, you are whole, in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Salamat, Lord, sa kagalingan. Lord, maging may mga pangangailangan pinansyal, Ama, sa pangalan ni Jesus. Patuloy din po namin idinadalangin, Lord, ikaw ang aming Jehovah Jireh. The Lord our provider, the Lord who is more than enough. Lord, abutin mo lakat ng aming pangangailangan, Ama, sa pangalan po ni Jesus. At dalangin po namin, Panginoon, lakat ng walang trabaho makaranas at bigyan mo ng trabaho. Lakat ng nagtatrabaho maranasan nila promotion and increase in the name of Jesus. Lakat ng may negosyo, Lord, magkaroon ng breakthrough, financial breakthrough, financial miracles in the name of Jesus. Lord, I pray and declare, Lord God, give them the power and ability to get wealth. In Jesus' name, O God. In Jesus' name. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kaibigan, maraming salamat po sa iyong pakikinig at naway na pagpala tayo ng ating gawain. So sa lahat po ng ating mga live viewers na kanina po ay nanood, nais ko pong magkaroon ng shout-out bago tayo maghiwa-hiwalay. So, nais po natin i-shout-out, Kuya Renz. Maraming salamat, Kuya Renz. Si Nanay Loling Ibasco, Nay, maraming salamat. Ate Josie Ramiscal, Ate Maya Andaya, Ate Susan Reyes, marami pong salamat. Ate Christine Ventura, maraming pong salamat. Ate Julie Morit, maraming salamat po, Ate Julie.
si Ate Ting Nadado. Ate Ting, maraming salamat po. Si Ate Maui Nadela mula sa Montalban, marami pong salamat. Kuya Banjo Balat, maraming salamat Kuya Banjo. At si Kuya Marlon Tulado, marami pong salamat. So sa lahat po ng mga si Kuya Nestor Bechabes, maraming salamat po. Ate Eva Liana, marami pong salamat Ate Eva. Ate Mickey Barsibal, maraming pong salamat. Ate Malu Enciso, Ate Helen David, maraming pong salamat. So sa lahat po ng mga kapatiran, patuloy po tayong manalangin. Iluhod natin sa Diyos ang barangay SK election. Samahan po natin sila at tulungan po natin sila, lalo na po yung nakikita natin talagang may puso ng pagiging makadiyos, may puso ng pagmamahal sa bayan, at may puso talaga ng paglilingkod. Tulungan po natin sila. So muli po, ito ang iyong kaibigan, ito po ang iyong lingkod, Bishop Efren Nadado, na nagsasabing, life without Jesus is a hopeless end. But life with Jesus is an endless hope. Without God, life is a dead end. Gaano man tayo katalino, kagaling, kahusay, kaabilidad, gaano man tayo kayaman at kasikat at kamakapangyarihan, without God, life is a dead end. Ang kailangan natin ng Diyos. So don't stop when we are tired. Stop when we are done. Always aspire to inspire before we expire. So magkita-kita po ulit tayo this coming Thursday. At itutuloy po natin yan. Transformational leadership. A man of faith, a man of faithfulness, and a man of fruitfulness. Makadiyos, matapat, mabunga at matagumpay. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. Shalom. Shalom.